Okay, magpe-pray si si Carlos. Carlos, bless. Let's pray. Dear Lord Jesus, thank you for this day. Guide us and bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Meron akong ipapanood sa inyo na napakaganda na sana magustuhan mo ito with action. Meron tong kanta po ito ha. Okay, grade 4. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. Okay, alam ko ito ay alam na alam niyo na. Okay, sabayan po natin ito ha. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging
sabihin lang yan, si Jesus ay namatay sa krus. Para kanino? Sa akin ba? Para kanino? Para kanino? Para Kay Jesus. sa atin. Galing, ang galing naman ni Teacher. Dahil dyan, may panibago na naman akong Bible story. Gusto niyo ba? Okay. Sino nakaraan nakaalala ng Bible story ni Teacher Ruth? Sino nakaalala? O, magbubukas si teacher ng mic, ha? Okay. Sino naman nakaalala? Kanino kaya? Abang dali nyo. Kay Moises. Narinig ko yun. Sino yun? Noah. Si Noah? Si Moises. Sino sabi mo? Sino? Si Moises. Magaling naman yung sumagot nun. Okay. Ang kwento ko sa inyo ay manggagaling sa Biblia. Okay, may Biblia si teacher, oh. Nakikita niyo ba? Kasi lahat ng kinukwento ni teacher sa CL o Christian Living ay sa Biblia. Okay, ang kwento ni teacher, Jesus is crucified and died. May tanong si teacher, sino dito ang nakakita na ipinapako sa krus? Sino dito? Sino dito? God. Meron tayong napapanood na mga yung sa TV, di ba? Pero alam niyo ba, sa Bible ay merong ipinako sa krus. Namatay siya para sa atin. Sino kaya yun? Mamaya matutunghayan natin kung sino yun. Okay, ang kwento ko, yan, si Jesus ay dala-dala niya ang mabigat na kahoy. Pasan niya sa kanyang balikat. Pero bago muna mangyari yan, ay si Jesus ay kilala siyang nagpapagaling na iba't ibang may sakit. At si Jesus din ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero yung dumating nung time, nakalooban ng Panginoon na ang mangyari ay siya ay kinuha ng mga sundalo. Nakita niyo ba yung mga sundalong to? Ayan. Sila yung mga nanghuli sa Panginoon. Pero alam niyo ba, ang Panginoon ay 100% God at 100% na tao o man. Pero, pagkatapos niyan, siya ay pagod na tapos meron pa siyang tinik. Di ba kapag may tinik tayo, nilalagyan tayo dito or nasugatan tayo, di ba masakit na yon? Di ba? Di ba? Kunyari, may dugo. Anong nangyari? Or nasugatan ka lang, nadapa ka lang. Mama, ano ba yan? Ganyan. May dugo na po. Yan. Di ba? Pero ang Panginoon, hindi siya umiyak. Kumbaga, ginawa niya yon para sa atin. At meron pang isa. Siya ay, sa tingin niyo, napagod ba siya? Yan. Merong isang disipulo na nagpasan din ng dito sa kanyang balikat na kahoy. Siya ay ipinako na sa krus. Masakit yun, di ba? At nilagyan ka pa ng yung pako dito, oh. Pinako dito, oh. Yan. Magkabila pong pagpako sa kanya. Pati din sa kanyang paa. Tapos, itong mga sundalong to, naglaruan pa si Jesus dahil nga doon sa kanyang suot na kulay. Ano kayang kulay yung suot niya? Lagi. Kulay? Anong kulay po? Right. Very good. Ang galing naman na. Ang galing naman ng grade 4. Okay. Ibig sabihin, anong kulay? White po. Kung saan nila ibibenta ba to o hindi or itatapon na.
Alam niyo ba, si Jesus ay hindi lang siya nanatiling, ano kaya? Hindi lang siya nanatiling nakalagay saan? Sa krus. Siya ay nanatili pa ring buhay sa ating buhay. Pero bago mangyari yun, itong mga tao na to, na dating sumusunod sa Panginoon, na dating nakikinig ng salita ng Diyos, sila yung nagsasabi sa Panginoon, ipako na yan sa krus, ipako na yan sa krus. Diba? Kung ako yung Panginoon, maano ko, 'di ba? Masasaktan ako. Bakit kaya ganito yung bakit ganito yung ginagawa nila? Sinagsasabi nila imbis na ano po? Yan, very good. Okay. Next po, ang nangyari ay sabi ng taong to, 'di ba Diyos ka? Di ba pinapagaling mo nga lahat? Pero hindi sumagot ang Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na tutulungan siya ng kanyang ama at kalooban niya yun na mamatay si Jesus, inilibing at nabuhay na magmuli. Okay. Sabi pa dito, kasi itong dalawang to ay magnanakaw. Ipinako din sila sa krus. Pero, sabi nitong isang magnanakaw, ano ba yung tinatawag mong kaharian? Kung ikaw nga ay Diyos, papuntahin mo nga ako doon? Okay. Sabi ng Panginoon, ngayon din, papupuntahin kita sa aking kaharian. Iyan. Sa tingin nyo ba, itong magnanakaw na to, maliligtas ba siya? Opo. Great. Okay, next po. Ang nangyari, maggagabi na. Maraming mga tao ang pumunta doon. Sabi ng mga tao, ipako sa krus, ipako sa krus. Pero, sabi ng Panginoon, ang kalooban niyo, Ama, ang masunod. At bumalik ang isang sundalo. Tingnan niya kung buhay pa rin ang Panginoon o patay na. Tapos, inano siya sa gilid ng kanyang sarib niya dito. Binuksan niya, ginuhit niya, tinusok niya ng kanyang sibat. Ayan, nakita niyo ba? At ano kaya yung lumabas? Red o tubig na red. Sabihin, pula ang lumabas na tubig. At maraming nag-iyakan, maraming nagalit sa kanya, maraming nagtakas sa kanya. Okay, doon nagtatapos ang aking kwento. Alam niyo ba yung lesson ng kwento na ginawa ng Panginoon? Ginawa niya yun para sa atin. Na kahit na tayo ay nagkakasala. Kahit tayo hindi natin mahal ang Panginoon, kayo ba, grade 4? Mahal niyo ba ang Panginoon? Do you love Jesus Christ in your heart? Do you love Jesus Christ in your heart? Okay. Ito yung aking memory verse. Memory verse ko ay matatagpuan din sa Bible. Naalala niyo yung kinanta natin kanina? Yung John 3:16? Okay. Recite nga natin all together. For God. Wait lang ha. Si teacher muna. Bago kayo ha. For God. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. John 3:16. Okay, sa Tagalog, Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan
Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. O, isa-isa tayo ha. Okay. Sisimulan natin, bibigyan ko ng 5 rewards kung sino makakapag-recite ng ating memory verse. Okay? Sino po? Okay, Christine. Okay. John 3. John Ready? John Ready, go. 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have an everlasting life. John Very 3:16. good. Okay, good job. Galing na. Okay, next is Jillian. Hi, Jillian. Recite natin yung verse. Ready? Go. John 3:16. For God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whoever believed in him shall not perish but have everlasting life. John Okay, 3:16. very good. Okay, bibigyan kita ng reward. Okay, next is kay Marsha. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Okay, very good, Marsha. Okay, next one is Kian. Okay, Kian. John 3 Ready? verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. John 3 verse 16. Okay, very good. Good job. Galing naman ni Kian. Okay, next naman I see Carlos. Okay, Carlos. Okay, recite natin Carlos. Ready, go. Kaya hindi ko makita. Ay, hindi For makita. God Okay. so loved the world. Okay. O, Zizian na lang. Okay, Zian. Okay, ready, go. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Okay, very good, Zian. Ang galing naman mag-recite ng grade 4. Okay, next naman. Sino pa po? Okay, Calzado. Okay. Recite natin, Calzado. Okay, John. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. John Yan. 3:16. Okay, very good, Calzado. Okay, next naman, I see. Okay, bibigyan ko ng reward si Calzado mamaya kasi makalimutan ni teacher eh. Okay, next is Aryan. Aryan? Recite nga natin, Aryan. Ready, go. John? Hindi ko po makita yung hindi ko po makita Hindi mo makita. yung verse. Memory verse. Okay. John? Hindi mo makita. Okay, next one is si Mabel. Mabel. Nakikita mo, Mabel? Opo. Okay, John 3:16. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Okay. Lahat yan, nag-recite. Naunawaan nyo ba kung ano yung sinabi dito? Ibig sabihin,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibig sabihin, ang mundo ay nilikha niya para ano po? Mahalin sino? For God so loved the world. Kahit hindi niya kamahal-mahal, ay minahal niya pa rin ang mundo. Sino kaya yun? Tayo ba yun? Opo, tayo yun. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung sino man ang sumampalataya sa kanya o maniwala, believe in Him, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Meron tayong gagawing activity. Okay, ang activity natin, nakikita nyo ba to? Okay, explain muna ni teacher, tapos mag-arts tayo mamaya para sa ating activity. Okay, ito ay kulay. Meron ako dito. Okay, ang tawag dito ay kulay itim. Pag sinabing kulay itim, ito ay tinatawag na sin, kasalanan. Kasi, nung unang panahon, ang tao at ang Diyos ay magkaibigan. Pero, yung ipinagbabawal ng Panginoon, inagbabawal niya kila Eva at Adan na huwag niyong kakainin yung prutas na nagsasabi ng mabuti at masama. Pero, sinaway pa rin nila ang Panginoon. Kaya ito ay kulay itim. Tinatawag na sin o kasalanan. Anong tawag po ulit? Grade 4? Kasalanan. Ibig sabihin, sin po ang tawag dito. Okay, sumunod naman na kulay. Kulay red. Okay. Magkaaway. Ang unang tumalikod, ang tao. Pero ang Panginoon ay nanatili pa rin. Gumawa ng paraan ang Panginoon para, ano kaya? Yung blood ni Jesus Christ. Blood. Pag nakakita tayo ng red, is blood. Sabihin, dugo ni Kristo. Namatay siya sa krus para sa atin, para sa iyo, at sa buong mundo. Diba? Okay. Sumunod naman ay kulay puti. Purity o tinatawag nilang kalinisan. Na ibig sabihin ay nilinis tayo ng Panginoon once na naniwala ka sa Kanya. Okay. Sumunod naman ay kulay yellow. Ang yellow naman ay nagsisimbolo ng heaven o langit. Naniniwala ba kayo, langit? Okay, sino dito gustong pumunta sa langit? Okay, ako gusto ko pumunta ng langit. Maganda kasi dun eh. Diba? Okay, ang sumunod naman ay kulay blue. Sabihin, once na tinanggap mo ang Panginoon, meron kang aatinan na church or simbahan, doon ka ay babautismohan, then susunod ka sa tubig ng bautismo. At sumunod naman ay kulay green. Ano kaya yun? Nakikita niyo ba yung mga plants? Diba lumalago sila? Sabihin, dapat tayo din ay lumalago. Teacher, paano po kami lalago? Sa pamamagitan ng, ano tawag dito? Bible. Pagbabasa ng salita ng Diyos at, ang tawag dito? Prayer. Diba? Okay, ang tawag dito ay gospel cross. Okay, yung gagawin natin ngayon ay gospel books. Ayan, ginawa na ni teacher. Sino dito may kulay? Sino dito may art na? Wala pa po. Wala! Okay, sino dito may art na po? Okay, kung walang art,
art paper, pwede po crayons. Okay, kung wala po, hindi man nakabili si Mami, pwede po crayons. Okay, kulayan niyo po yung bond paper ng crayons. Okay, halimbawa, tulad na lang ng black, tulad na lang ng red, tulad na lang ng white, tulad na lang po ng yellow, okay, tulad na lang po ng blue, and then tulad na lang po ng green. Okay, pwede nyo pong i-drawing sa inyong notebook ng pagganito, katulad kay teacher ng sa screen, kung wala pong dalang art paper. Okay po ba yon? Nakuha po ba grade 4? Okay. Okay, gawa na po. Yes, Carlos. Di ba sabi ni teacher? May dala ka po ba, Carlos? Teacher, Yes po. wala po ko bond paper tsaka colored paper. Ano lang po meron kayo? Hindi ko alam. O, ganito na lang. Magdo-draw na lang ng cross sa inyong notebook kung walang dala. Okay? Okay, huwag kakalimutan yung ating memory verse, ha? Okay. Teacher, ano ba yung mga pinagsasabi niyo kanina? Hindi ko maintindihan. Baka kasi yung iba hindi maintindihan yung sinasabi ni teacher. Nasabi lang ni teacher, love kayo ni Jesus Christ. Kumbaga, di ba yung dumating na pandemic, itong, kailan ba dumating yung pandemic? Anong buwan? Di ba simula ng March? Oh, March, April, May, June, July, August, September, October, November, tas December, ilang buwan na po? 10 months na po. Pero, dapat wag tayong mangamba. Wag tayong matakot dahil kasama natin ang Panginoon. Kayo ba ay natatakot? Alam ko, parang hindi naman. Tingnan niyo yung mga mukha niyo. Ang sasaya niyo pa nga eh. Maganda ba nasa loob ng bahay? Parang ngayon ko lang narinig ngayon ko lang nakita yung tsura ni Carlos ah. Oh, maganda ba nasa sa bahay? Sana po gagawin wala po kasi. Yan yung gagawin. Okay, ang gagawin po ay okay, meron na po ba lahat? Kompleto na po ba? Okay, simulan natin sa kulay. Itim muna. Okay, sumunod ay kulay pula. Okay, pangalawa po ay pula. Okay, bago muna natin putulin sa gitna. Huwag niyo muna putulin sa gitna. Huwag muna po. Okay. O, pagsunod-sunurin muna natin bago niyo putulin. Okay. Tama na? Okay. Good job, Marsha. How about kalsado? Where is your art paper? Nasaan na po? Okay, very good. Aryan? Okay, si Kian. Meron na po? Okay, magdodraw na lang po. Okay. Magdodraw na lang sa bond paper. Okay, next po is kulay white o purity. Pangatlo po yung kulay white, ha? Then, next po is yellow. And the next one is, nakakasunod po ba? Isang thumbs up nga kung nakakasunod. Grade 4? Okay, very good. Lahat naman po ay nakakasunod naman po. Okay, next po is kulay blue. Okay, kulay blue po. Okay, kulay blue. At yung pinakahuli po ay green. Ngayon, ang gagawin nyo ay hahatiin nyo po sa gitna. O, magpatulong kila mami, kila daddy, ate o kuya. Kung sino man may nakakatanda dyan sa inyo.
Okay? Okay. Kung walang dala, pwede pong mag-draw sa notebook ng cross, katulad dito sa screen ni teacher na ginawa, tapos kukulayan po. Diba? Merong pangalawang option. Okay, tapos, pinutol na po ba sa gitna? Grade 4. Magpa-help kila mami, daddy, kuya, ate. Be careful ah. Okay? Okay. Carlos, okay lang po yan. Okay, Mabel. Okay. Tapos, ang gagawin nyo ay gagawin natin siyang pa-books. Ang tawag dito ay gospel book. Yan. Yung iba naman na walang dala, pwede po siyang gumamit ng, or pwede siyang mag-drawing dito sa screen ni teacher, gayahin po. Tapos, isa-submit po sa class in. Yes, Christine? Teacher, ganito ba yun? Opo, art paper po yan. Okay. Okay. Dapat po, ito yung mga kulay na nasa screen ni teacher. Yes, Arian. Marsha. Yes Teacher, po. ano po gagawin sa isa pang kalahati? Yung kalahati, pwede nyo pong i-share sa inyong kaibigan, sila mami, tsaka si daddy. Dapat nakaganito din siya. Okay. Dapat nakabook. Yan. Hindi nyo siya pagsasamahin na hiwalay po. Kaya dalawa po yung pinagawa ko sa inyo para ibigay nyo sa kaibigan nyo, sa mami nyo, sa daddy nyo, si kuya o si ate. At sa inyo yung isa para maalala nyo kung ano yung mga kulay na to. Okay? Nakuha po ba? Nakuha po ba, Marsha? Thank you, Marsha. Yes, Janea. Teacher, hindi po magkakaparehong size yung mga Okay lang po yan. Basta makita ni teacher, pa-book siya. Okay lang po yung mga sizes. Okay. Be careful, Ruela, ha? Sa paggamit ng gunting. Yes, Christine. Teacher, kulang po ako ng red. Red. Ganito na lang pong gawin. Kung kulang ng red, kumuha ng bond paper, then kulayan ng red. O, di ba? Meron na namang option si teacher. Para may iba naman. Okay? Nakuha po ba? Okay, ipasa na lang yan kay teacher. Roots. Okay. Tatandaan po na mahal kayo ni Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Okay, pakisend na lang po kay teacher Ruth sa class A. Okay, thank you, grade 4. Goodbye. See you on tomorrow para sa ating science. Bye-bye! Bridge. Tapos yung exam kagabi. Bye-bye! Ano naman? Done.